of the nation. Tumagilid ang kotseng yan matapos masagi ang sinusundan nitong sasakyan sa Gamo, Isabela. Halos di nahagip sa kamera pero nakabangga pa ito ng motorsiklo at isang truck. Isinugod sa ospital ang driver ng nakabanggang kotse at ang dalawang minor de edad na sakay ng motorsiklo. Ipinasok at ipinarada ng isang lalaki ang minaneho niyang motorsiklo sa loob ng Taal Basilica sa Batangas. Ang kanyang ginawa na tila paglapastangan daw sa simbahan, kinundina ng mga deboto. Yan ang report ni Bam Alegre. Parang highway lang na binaybay ng motorsiklong yan ang pasilyo ng Taal Basilica. Pagkaparada, bumaba ang babaeng angkas at lumakad palabas ng Basilica. Pero ang lalaking driver, dumiretso sa altar, nag-sign of the cross. Nagdasal pa eh. Saka umupo sa upuan ng pari at pumalakpak pa. Lakas tama nito ah. Itinaas pa niya ang kaliwang paa sa armrest. Ang lalaki dinala raw ng ilang concerned citizen sa pulisya. Base dun sa sabi ng magulang, wala daw bisyo yung bata. Pero nung nandito na yung bata ay nanghihingi siya ng sigarilyo sa mga kapwa preso niya. Ay nang tinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Nabili niya online. Ito ang harapan ng simbahan. Ganito lang kababa yung hagdan kaya madaling naiakyat yung motorsiklo. Nagkataon din na bukas yung pintuan kaya naituloy-tuloy hanggang sa may looban sa lugar ng altar. Ang pagpasok ng motorsiklo sa simbahan, kinondena ng ilang mananampalataya. Pero ang lalaki, hindi raw nagsisisi. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Yun pong gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabagang buhay ko. Ikaw hindi masama tingin mo sa inyo? Hindi nga, sumuko naman ho ako eh. Kung hindi ako sumuko, wala ako dito. Baka yung nagtatago na. Kakasuhan siya ng paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Sabi pa ng pulisya, ang babaeng angkas ng lalaki, nobya niya na hindi rin daw inakalang didiretso sila sa loob ng simbahan. Ang motorsiklo hiniram lang daw ng suspect at naibalik na raw sa may-ari. Sinisikap pa naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay ng insidente. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalaya na ang driver ng SUV na humarurot pa atras sa North Fairview, Quezon City. Paglilinaw ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit, hindi nagtangkang tumakas ang driver na isang retiradong US Navy. Nagpanik lang daw siya habang kausap ng pulis kaya't naapakan daw nito ang silinyador. Nakipag-areglo rin siya sa lahat ng kanyang nabangga at inako ang pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan. Hindi na itutuloy ang reklamo laban sa kanya. Maayos din daw ang kanyang kondisyon. Pinapapatay sa kanya yung sakyan, yung kukunin yung susi. Kaso parang hindi makausap na maayos yung driver. Naapakan na naman ulit niya yung silinyador. Kaya hanggang umatras, panic po daw siya. So parang panic attack yung nangyari sa kanya. Kung kailan magmamahal na araw, dinungisan ng ilang kabataan ang ilang imahen sa Stations of the Cross sa Alimodian, Iloilo. Ikinagulat at ikinadismaya ng lokal na pamahalaan nang makitang ang mga imahen at istruktura sa Station 13 ng Agony Hill. Natunto ng otoridad ang 6 na minor de edad na umakyat sa burol at nagsaboy umano ng pintura noong linggo. Bilang parusa, inirekomenda ng pulisya na bigyan sila ng community service. Kanina, muling inayos at pininturahan ng LGU ang mga imahen. May paalala ang Civil Service Commission sa mga kawani ng gobyerno ngayong election period. Bawal ang pag-engage sa political activities kahit online. Sa inilabas na memorandum circular ng CSC, may tuturing daw na partisan political activity ang pag-like, comment, share, repost at follow sa mga account ng mga kandidato o partido. Lalo na kung nangihikayat ito na pumabor o kumontra sa tumatakbo. Alinsunod daw ito sa 1987 Constitution, Administrative Code of 1987, Omnibus Election Code at Local Government Code. Sakop nito ang lahat ng miyembro ng civil service kabilang ang GOCCs at state universities and colleges. Gayon din ang career officers, uniformed at active members ng AFP at PNP at barangay officials. Sa first offense, posibleng masuspinde ng hanggang 6 na buwan. Sa second offense, pwedeng matanggal sa serbisyo.
Nadagdagan pa ang mga kandidatong inisyuhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Kabilang dyan ang isang gubernatorial candidate na ginawang biro ang pakikipagsiping. May report si Sandra Aguinaldo. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? Ibinahagi ng COMELEC sa media ang video na ito na sinasabing kuha sa Bulawan Festival ng Davao de Oro noong March 8. Sa gitna ng pagtitipon na nataon ding International Women's Day, nagbitiw si Congressman Ruel Peter Gonzaga ng kontrobersyal na pahayag sa mga kababaihan. O na mga pangutana nga gikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Sa isa namang hiwalay na pagtitipon, may ginawang biro si Gonzaga tungkol sa isang board member candidate. Pero sultihan to mo, 14 anyos na nga byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sukol magagagawin din eh. Sinabi rin ni Gonzaga sa isang campaign event. Pauli ang tagahala, bikangkang na. Dahil sa mga pahayag na yan, pinagpapaliwanag siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Sabi ng COMELEC Task Force SAFE, posibleng paglabag ang 3 pahayag sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at kaugnay sa Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang provision sa discrimination against women at gender-based harassment. Hinihingan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Ang isa pang inisyuhan ng show cause order na si Attorney Christian Sia dahil sa biro nito sa mga solo parent. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Iginiit na hindi nakadiscriminate o nakaharas ng babaeng solo parents ang payag niya. Bahagi yan ang paliwanag niyang inilabas ng COMELEC. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom nila. Maari raw magaspang ang dating ng pagsasalita niya pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech. Pag-aaralan daw ng COMELEC ang paliwanag ni Sia na inisyuhan ng isa pang show cause order para naman sa payag niyang hindi siya manyak kaya may staff na hindi payat. Binanggit din niyang may tauhan siyang 59 years old na. Wala pang payag si Sia tungkol sa ikalawang show cause order. Hindi naman pasok sa panlasa ng COMELEC ang campaign jingle na ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Sa isang sulat, tinukoy ng COMELEC ang anilay sexually suggestive elements ng jingle na maaaring maging balakid para seryosohing mapag-usapan ng polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Kasi sana po naman ay napag-isipan muna natin bago natin inilabas. Sulat lang ang pinadala ng COMELEC pero posible raw ito maging show cause order depende sa gagawing hakbang ni Uson. Agad naman sumulat si Uson sa COMELEC para iparating na inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. 33 days bago ang eleksyon 2025, patuloy sa paglatag ng kanilang plataporma at advokasya ang mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakipagdialogo sa mga mangingisda ng Calapan Oriental Mindoro si Ronel Arambulo. Kasama niya si Liza Masa. Si Representative Arlene Brosas, isinulong ang proteksyon ng LGBTQIA+ sa Tarlac. Tutol si Teddy Casino sa dredging operation sa Occidental Mindoro. Suporta sa mga lokal na lider ang binigyan diin ni Senator Pia Cayetano sa Nueva Ecija. Reforma sa K-12 system ang isinusulong ni David D'Angelo. Pagpapalakas sa mga korte laban sa korupsyon ang nais ni Attorney Angelo de Alban. Lumahok sa isang prayer vigil sina Mimi Doringo at Amira Lidasan sa Bugsok, Palawan. Pagtuldok sa political dynasties ang tinalakay ni Lok Espiritu.
Pantay-pantay na sahod at reforma sa lupa ang ilan sa binigyan diin ni Modi Floranda, Jerome Adonis at Danilo Ramos sa Oriental Mindoro. Pagpapalawig ng OFW Hospital ang isinulong ni Senador Bongo. Sa Pangasinan, naglatag ng plano sa food security si Ping Lacson. Pagpapaulad ng turismo ang isinusulong ni Senador Lito Lapid sa Laguna. Nakiisa sa araw ng kagitingan sa Lanao del Norte si Congressman Rodante Marcoleta. Si Kiko Pangilinan, pagpapabuti ng lagay ng magsasaka at mangingisda ang itinulak. Hinikayat naman ni Ariel Carubin ang mga kabataan na ipaglaban ng bansa. Nangampanya naman sa Nabotas at Malabon si Willie Revillame. Nag-motorcade sa Caloocan si Senator Francis Tolentino. Pag-amyenda sa rice tarification law ang gusto ni Benhur Abalos. Nag-ikot sa Bicol Region si Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuya, balik na ako! It's Michelle D. As in, di mapakali nang mapadaan sa bahay ni Kuya. Agad siyang bumaba at nagpicture with her fans. Tumatakas! O, saan to? Pati si Kuyang Rider, nilapitan ni Michelle na di tumanggi sa pakikiselfie. Wala sa stage pero nasa crowd at nagpaka-fanboy si 17-member Ming Yu. Sa IG, ibinahagi ni Ming Yu ang ilang snaps sa concert na kanyang dinaluhan. Park Bo-gum, muling makakasama sina Suzy at Sin Dong-yup bilang host sa 61st Baeksang Arts Awards. 7 taon ng host si Bo-gum, habang halos isang dekada naman sina Suzy at Shin Dong-yup. Gaganapin ang awards night sa May 5. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humakot ng sako-sakong saya ang mga estudyante sa isang universidad sa Tuguegarao City dahil sa sack race with a twist. Usuan na yan sa report ni Ian Cruz. Wala pong dinudukot pero talagang mapapasigaw at hiyaw kapag sa larong sack race, ang sako nasa face. Ang unahan na uwi sa ligaw-ligaw na contestants. Inakala nilang typical na sack race ang sasalihan pero may pakulo pala ang game master. Imbes sa paa, sa ulo ipinasuot ang sako. May guide naman na kasama ang mga kalahok pero nang magsimula na ang karera, mas lalong na-excite ang mga nanood na estudyante mula sa Cagayan State University Andrews Campus at todo cheer sa mga pambato. Wala mang maaninag, kitang-kita naman ang hatid na saya nito, pati sa netizens dahil viral agad ang video. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ata Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.